Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Sunog sa DPWH office, pinaiimbestigahan ng Ombudsman. 2 patay sa pagsabog ng paggawaan ng paputok sa Bulacan. Pamamahagi ng land title ng Department of Agrarian Reform, minamadali upang makamit ang 400,000 hectares target sa taong ito. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, ipinag-utos ng Office of the Ombudsman sa National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Fire Protection o BFP na imbestigahan ang sunog sa opisina ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Quezon City kahapon. Sa isang interview, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto nilang malaman kung may nangyaring arson o isa lamang aksidente ang sunog na sumiklab sa gusali ng DPWH Bureau of Research and Standards. Dagdag pa nito na nakakabahala kung sakaling may masusunog na mga record ang isang mahalagang ahensya ng pamahalaan kahit una nang sinabi ng DPWH na walang nadamay na anumang dokumento na konektado sa investigasyon ng mga maanomalyang flood control project. Ayon sa initial finding ng BFP, ilang mga dokumento, computers, office tables at ilang equipment ang nadamay sa sunog. Samantala, tinukoy ng BFP na isang short circuit mula sa kisame sa ikatlong palapag ng gusali ang pinagmulan ng sunog habang patuloy pa nilang inaalam ang mga halaga ng kagamitang tinupok ng apoy. 2 ang kumpirmadong patay habang hindi bababa sa 5 ang sugatan matapos sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa Barangay Partida, North Zagaray, Bulacan kahapon. Bandang alas 11 ng umaga nang may marinig na malakas na pagsabog ang mga residente malapit sa pabrika na agad namang nirespondihan ng North Zagaray Municipal Police Station at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP. Ayon sa paunang investigasyon, sa lakas ng pagsabog ay nadamay pa ang hindi bababa sa 10 mga kabahayan na 200 metro ang layo mula sa pabrika. Dead on the spot ang isang trabahador ng pagawaan habang ang isa ay isang 15 anyos na menor de edad na natutulog lamang sa duyan nang mangyari ang pagsabog. Lumalabas din sa investigasyon na walang kaukulang permit ang pagawaan o illegal itong nag-ooperate sa lugar. Kumpiskado na rin ng BFP ang mga naiwang paputok habang inaalam pa ang eksaktong dahilan ng pagsabog. Posible namang maharap sa kasong multiple homicide, multiple injuries at damage to properties ang may-ari ng illegal na pagawaan. Minamadali na ngayon ng Department of Agrarian Reform o DAR ang pagproseso sa mga natitirang ipapamahaging titulo ng lupa sa kanilang mga benepisyaryo upang makamit ang kanilang target na 400,000 hectares para sa taong ito. Ayon sa DAR, kasunod din ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipinong magsasaka at pagtibayin pa ang food security ng bansa. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, sunod-sunod na ang ginagawang field validations and land surveys ng DAR offices sa buong bansa upang mapabilis ang pagbibigay ng mga titulo sa agrarian reform beneficiaries sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling project. Mula July 2022 hanggang August 2025, aabot na sa 242,883 land titles ang naipamahagi sa 232,098 agrarian reform beneficiaries na sasakop sa higit 300,000 hectares ng mga lupang sakahan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.